Hello, good morning mga kaibigan. At I hope and pray that all of us are in a good situation right now. Well, ang dami na namang ganap no sa atin, sa ating bayan, sa ating bansa, sa mundo ng politika at kung ano-ano pa no. Well, we are fortunate enough no sa mga panahon na ito kasi kahit saan man tayong dako ng mundo, ay we can keep ourselves updated, no? Kinakailangan lang matyaga tayong nagbabasa o kahit na nanonood, no? Ng mga balita kung anong mga nangyayari sa ating bayan. At ako ang pinagmumula no ng mga news no to keep me updated na lagi kong sinusundan no ay yung sa X no kasi andyan lahat yung kay bias o hindi as long as you can uh, tawag dito perceive no kung anong tama doon ka syempre. Well, nung nakaraan lang no meron isang uh, para sa iba napakagandang balita at syempre para sa iilan medyo masamang balita no. Yung pagkakasampa ng kaso no kay dating spokesperson Harry Roque no at non-bailable ito no kasi um, human trafficking no qualified human trafficking and of course that's a non-bailable crime kasama ng iba pa no pati si Cassandra Ong na naimbestigahan noon sa Kongreso at Senado kaugnay doon sa mga nangyaring illegal no at krimen diyan sa Pogo. Okay. Si Harry Roque ngayon ay siyempre alam naman ng lahat na nag-apply ng asylum diyan sa the Netherlands no. At ayon sa kanya, ang kanyang asylum ay on the process at ang reason behind no sa kanyang pagpa-file ng asylum ay yung political persecution daw. Well, isa ako no doon sa mga naniniwala na hindi naman talaga ito political persecution no. Kundi siya ay tumatakas no sa kanyang pananagutan no kaugnay doon sa mga krimen na nangyari sa Pogo sapagkat sa mga hearing no nakita naman natin at narinig na siya ay may direktang involvement diyan sa illegal na operasyon ng Pogo. At doon nga nangyari yung mga krimen, lalong-lalo na itong qualified human trafficking. Pero ayon sa kanya, political persecution daw. Well, kung political persecution yan, dahil siya ay dumidepensa no, doon kay defense, no, dating or former President Rodrigo Roa Duterte, ay di sana lahat ng mga kaalyado no ni former president ay na politically persecuted. Halos lahat naman sa kanila nasa Pinas at wala namang kasong kinakaharap. Nangyari lang no na nagkaroon ng malaking krimen diyan sa illegal na operasyon ng Pogo at lumalabas na siya ay directly involved no doon ayon sa investigasyon ng Kamara no. At ngayon nagtatago siya diyan sa dahig. Sabi niya hindi raw siya nagtatago at pinagyayabang niya pa no na anybody no can look for him sa dahig. At ngayon ay formal na no na may kaso laban sa kanya at meron nang warrant of arrest. Ang the only thing that you know he can be brought back to the Philippines ay yung mga legal no remedies like yung sa Interpol o kaya yung government natin mag-request no na to send him back here no. Yun. So kahit na yung kanyang kaalyado dati no na si attorney Panelo na of course strong defender din niya ng Duterte. Pinayuhan siya actually no to go back no sa Pilipinas para harapin ang kaso niya. Ganon. And of course according to him no medyo flip-flopping kasi yung testimony niya na kaugnay doon sa kanyang
koneksyon dyan sa Pogo. At sinabi pa nga ni Atty. Panelo na sa mata ng publiko, no, sa nangyayaring pagtatago niya at hindi pagharap doon sa kasong dapat niyang harapin, lumalabas na guilty siya, no, doon sa kasong isinampa sa kanya. Well, marami ang nagsasabi, no, dapat umuwi si Roque para harapin. But yun nga, unfortunately, kapag umuwi siya at siya ay merong warrant of arrest, diretso na siya sa kulungan. At since non-bailable, no, yung crime na idinimanda sa kanya, siguradong hindi siya makakalabas ng kulungan provided, no, na yung kaso ay magpatuloy at mapaboran siya ng korte, no, para mapawalang sala. So yun, at sa iba, as I said, no, good news yan sapagkat may hustisya, no, na gumugulong, no, kaugnay ng mga krimen na nangyari dyan sa illegal na operasyon ng Pogo. So, para kay Atty. Harry Roque, isa ako sa mga nananawagan, no, ordinaryong tao, na umuwi ka na lang, no. Total, attorney ka naman, abogado ka naman, at sinasabing matalino ka, and in fact, no, nagturo ka pa sa UP ng law, defend yourself, no. At alam mo naman kung paano depensahan yung sarili mo kung talagang hindi totoo yung mga yung mga isinampa sa yung kaso na qualified human trafficking. So, yun lang.